Magandang araw mga ka-right ones. Kumusta po kayo? Narito po tayo muli sa ating bagong episode. Ang ating episode po natin ngayon, paano mo nga ba masasabi na ikaw ay isang successful o matagumpay kang magulang? Okay, napakaganda ng episode natin, hindi ba? Standby lang kayo, isa-isahin natin kung ano nga ba ang batayan para masabi mo at para masabi ng ibang tao na successful kang magulang. At ano nga ba ang mga dapat mong isipin at dapat mong gawin para maging successful kang magulang. Standby lang tayo! Alam niyo mga ka-right ones, marami sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kumare, mga Mars na nagsisikap upang maitaguyod ang ating mga anak. Okay? Minsan may mga single mother, di ba? Minsan may mga asawa rin naman. Kaya lang, syempre sa hirap ng sitwasyon, sa hirap din ng buhay, nagsusumikap pa rin sila na kahit papano maitaguyod yung anak nila. Especially sa mga nag-aaral, sa may mga pinag-aaral sa kolehiyo, sa high school, okay? So, lahat yan, paghihirap ng magulang. Okay? Naghihirap ang nanay mo, naghihirap ang tatay mo. Pero, ano nga ba talaga ang batayan? Okay? Para maging matawag ka. Kasi sinasabi nila kapag nakapagpatapos ka ng pag-aaral ng anak mo, successful kang magulang. Kahit papano maganda naman talagang tingnan, di ba? Na nakapagtapos ka, matagumpay mo na ipagtapos yung mga anak mo. Pero yung ibang tao at base dun sa batayan ng ibang tao, hindi lang masasabi natin dahil napagtapos natin ng pag-aaral ang mga anak natin, matagumpay na tayong magulang. Alam nyo ba yon? Hindi lang dahil napagtapos mo ang anak mo, masasabing matagumpay ka ng magulang. Hindi lang dun yon. Okay? Ano nga ba, Mr. Right? Ano nga ba yung batayan para masabing matagumpay kang magulang? Okay? Isa-isahin natin. Ang una dyan, okay, para masabi na matagumpay kang magulang, of course, masasabi natin na nakapagpatapos ka ng kolehiyo ng anak mo sa kurso ng magagandang kurso. Nandyan yung kurso ng medisina, kurso ng pagiging teacher, abogado, yan. Kapag ka nakita ng ibang tao, lahat ng struggles mo, lahat ng paghihirap mo, talagang ikaw mismo rin sa sarili mo, matagumpay ako kahit papaano na igapang ko yung anak ko, ba? Kumbaga parang sa ibang tao din masasabi na tagumpay ka, di ba? Matagumpay kang magulang. Successful kang magulang dahil napagtagumpayan mo na iraos yung anak mo. Yun ang isa sa mga batayan, di ba? Batayan ng ibang tao. Pero syempre tayo rin may mga proud moments din tayo na ganon, di ba? Okay, ano pa nga ba? Okay, pangalawa natin. Kailangan para masabi kang matagumpay kang magulang, kung yung anak mo may tamang pag-uugali, may tamang asal. Okay? Hindi ka masasabing matagumpay kang magulang kung yung anak mo manginginom sa labas, palamura sa labas, barkada rito, barkada roon sa labas, napapabayaan mo yung anak mo, hindi matatawag na successful kang magulang. Dahil kung para tawagin kang matagumpay na magulang at successful na magulang, kontrolado mo yung anak mo sa magandang gawain. At naitutuwid mo yung anak mo sa maayos na gawain. Di ba? Hindi tayo dapat konsepto sa isang konsepto ng magulang na pag-aaralin lang natin ang anak natin at kapag naipagtapos natin, successful na tayong magulang. No, hindi lang dun yun. Dapat sa sarili rin natin, bukod sa edukasyon, maging successful din tayo sa pagkatao ng anak natin, sa paghubog ng pagkatao ng anak natin. 'Di ba? Siyempre, mas maganda rin yung habang lumalaki sila, nasa tamang landas yung pag-uugali nila, yung kaisipan nila. Hindi yung paglaki niyan, siyempre,
mga bad side na yan, may mga bad company na yan. So ngayon, doon natin sila iiwas, doon natin sila itutuwid. Karaniwan na yun, nagkakamali ang mga bata. Karaniwan, nakakaranas din sila ng medyo maling landas. Pero hanggat maaari, kaya naman maiwasan yun kung kontrolado natin sila. Kung kahit papano, ginagabayan natin sila ng tama. Okay? Sa paraang yan, masasabi natin na successful kang magulang kapag ang anak mo, habang lumalaki, na itutuwid mo, na itatama mo yung tamang landas para sa kanya, tsaka yung sa pag-uugali niya. Okay? So, marami kasi mga magulang ngayon na napapansin natin na napapabayaan yung anak nila. Gaya na lang halimbawa sa mga curfew, di ba? So, may mga kabataan sa labas na hindi rin magandang nangyayari hanggang sa nalululong sa masamang bisyo, di ba? Masamang pag-uugali, nakaw dito, hanggang sa nagiging nakakagawa ng kasamaan, di ba? Yan yung mga bagay na hindi ka matatawag na successful na magulang kung ang anak mo ay ganyan ang pag-uugali. Okay? Siyempre, pangatlo natin, masasabi natin na tagumpay tayong mga magulang kung ang anak natin ay natuturuan natin sila ng tamang pagkain, ng tamang pangangalaga sa katawan nila, tamang nutrisyon sa katawan nila. Kasi siyempre, kapag kung ano yung pinapakain mo sa mga anak mo, makikita nila yan habang lumalaki, di ba? Makikita nila yan, ma-acquire nila yan, ma-adapt nila yan na, ay, ito yung pinapakain sa akin ng nanay ko dati, ng tatay ko dati. So, ngayon, eventually, kapag nagkapamilya sila, pwede nilang i-apply yun. Di ba? Maganda yun. Maganda yung itinanim mo sa kanila. Di ba? So, ngayon, mangyayari, kapag tinuruan mo sila ng mga tama at mga dapat nilang kainin, hindi ka mahihirapan. Hindi na sila mahihirapan sa mga susunod nilang pamilya. Okay? Kung alam mo rin sa sarili mo bilang magulang ka, kung ano yung tamang pagkain, kung ano yung dapat kainin at hindi dapat kainin, mas maganda ituro na natin sa mga bata, sa mga anak natin ngayon pa lang, na turuan sila ng tamang pagkain at kakainin nila yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin. Kasi dalawang bagay yan yung gusto at kailangan. So, kapag itinuro natin sa mga bata yung kailangan, susunod na yung gusto. Naintindihan nyo? Okay, gets nyo ako? Yung kailangan kasi, kailangan mong kainin to kasi makabubuti to para sa'yo. At yung ipapakain ko sa'yo, kapag nasanay ka rito, magugustuhan mo na rin to. Ang mga bata kasi, kapag nasimulan ng mga bata na kumain ng maayos, kumain ng kung ano yung una mong pinakain sa kanila, hindi naman nila alam yung masarap tsaka hindi 'di ba? Tayo mga first time na mga magulang, may mga bagong magulang pa lang. May mga bagay kasi tayo na ipapakain sa anak natin na akala natin masarap. Okay, totoo naman, masarap naman talaga, 'di ba? Masarap sa panlasa natin, masarap in a way na syempre may mga preservatives Syempre may mga hindi magagandang nakalagay Kaya masarap. Pero the more na masarap ang isang pagkain, syempre may kalakip yan na kasamaan. May kalakip yan na hindi maganda para sa katawan natin kasi malasa yan. Okay, huwag na natin ipakilala yun sa mga bata, sa mga maliliit nating anak na habang lumalaki, pinapakain natin sila. Alam nyo na yun. Alam nyo naman yung mga karaniwang paborito ng mga kabataan ngayon mga bata, na mga first time ng mga magulang na kung ano yung pinapakain natin sa kanila. Diba? Sa umaga, pagkagising, automatic yan, Mama, Daddy, gusto ko ng hotdog. Okay? Hindi natin ipinapakilala sa kanila na pagkagising nila, Mama, gusto ko ng kamote. Mama, Papa, gusto ko ng ganito. Alam mo yon, walang ganun. Walang ganun ngayon. So, hanggat maaga, ipakilala natin sa mga bata na yung magandang pagkain,
makatutulong para sa kanila. Napakaraming benefits ang magagawa nun para sa kanila. Kaya kung madadala natin ang anak natin, maititimo natin sa utak ng mga bata, sa mga anak natin habang lumalaki, na yung pagkain ng maayos, yung pagkain ng mabuti, at may magandang nutrisyon, may malakas na immune system, malaking bagay na yon. Diba? Gawa mo yun. Matatawag kang successful na magulang kapag nagawa mo yun sa anak mo, na maituro sa kanila, maipamulat sa kanila ang maayos at tamang nutrisyon. Okay? Subscribe now. At syempre, ang pinakahuli. Nga ba ang pinakahuli para matawag kang successful na magulang? Pero syempre, ito yung isa sa pinaka medyo mahirap. Okay? Pero napakasarap. Okay? Para matawag kang successful na magulang, para totally, halimbawa, nagawa mo na yan, naituro mo na sa mga anak mo yung maayos na nutrisyon, maayos na pag-uugali. Yan, dalawa. Successful na edukasyon, diba? Napagtagumpayan mo yung mga pag-aaral nila, yung tatlong yan. Halimbawa yan, nagawa mo na yan. Pero ano nga ba yung pinaka-importante? Diba? Meron pang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, syempre, ay yung pagkilala sa Diyos. Okay? Magiging matagumpay kang magulang kung ang anak mo ay naipakilala mo sa kanila ang Diyos. Okay? Napakasarap nun. Napakasaya nun. Alam ko, medyo mahirap para sa iba, pero kapag naipakilala mo sa kanila ang Diyos, maniwala ka sa hindi, magiging matagumpay ka sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Dahil gagabayan ka ng Diyos. Okay? Ngayon kasi, ang mga kabataan nakafocus sa kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. Pero hindi sila nakafocus sa kung sino ang tutulong para marating nila ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Okay? Kasi, pag ang anak mo, itinuro mo sa tamang daan, itinuro mo na habang lumalaki kayo mga anak, meron Diyos. Meron kayong sentro ng Diyos sa utak nyo, sa puso nyo, sa buhay nyo. Ano man ang gawin mo sa buhay mo, sigurado, hindi kayo mahihirapan dahil sa tulong ng Diyos. Mahirapan man kayo, parte ng buhay yon. Parte ng mga pagsubok yun ng Diyos sa inyo. Dahil pamimiliin kayo ng Diyos kung hanggang saan ang paniniwala nyo at pananampalataya nyo sa Kanya. Kapag nagawa nyo yun para sa mga anak nyo, na kumapit sa Panginoon, na tumawag sa Panginoon at kumilala sa Kanya, napakahalaga ng pagkilala sa Diyos na maituro natin sa kanila. Dahil kapag ka nagawa natin yon, lahat ng mga suliranin natin sa buhay, palagay ko, Diyos lang ang makakasagot nun. Okay? Pag nagawa mo yung apat na yon, sinisiguro ko sa'yo, matatawag ka na isang successful at matagumpay na buhay. Ituro natin sa mga bata. Okay? Ituro natin sa mga anak natin na may Diyos. Ituro natin sa kanila ang pagkilala sa Diyos, ang pagtawag at paglapit sa Diyos. Okay? Yang apat na yan, sana nakatulong sa inyo para maging matawag kayo na successful at matagumpay na magulang. Okay? Sana'y nagustuhan nyo ang ating munting episode. Maraming salamat sa mga bago nating subscriber. Medyo busy lang tayo kaya hindi tayo nakakapag-upload. Pero gagawin ko lahat. Pagsusumikapan ko po kung lolobin din ng Diyos na makapag-episode at makapag-share sa inyo. Okay? Kung nagustuhan nyo ang episode natin na to, share nyo lang, like, tsaka subscribe na rin kayo. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Okay? Hanggang sa muli, hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan,
palawakin ang kaalaman dahil ang may healthy life, happy life, spiritual life, good life. Ako po si Mr. Right. Ciao!